Sa simula ng kwento, makikita natin si Mallory na nagmamaneho sa isang liblib na disyerto. Siya ay nakatakdang ikasal sa loob ng ilang araw, ngunit may tensyon sa pagitan nila ng kanyang fiancé. Dahil dito, hindi siya gaanong masaya tungkol sa nalalapit na kasal. Gayunpaman, kailangan niyang bumiyahe papunta sa kalapit na lungsod para sa mga paghahanda sa kasal. Habang nasa biyahe, tumawag sa kanya sa video call ang kanyang kapatid na si Ella. Sinabi ni Ella na hindi pa siya nag-book ng flight para dumalo sa kasal, dahil gusto niyang malaman muna kung talagang masaya si Mallory sa kanyang pagpapakasal. Bahagyang ngumiti si Mallory at sinabing masaya siya. Ipinagpatuloy ni Mallory ang pagmamaneho sa tahimik na kalsada, at makalipas ang ilang sandali, dumaan siya sa shortcut. Maayos ang daan at iyon ang pinakamabilis na ruta papunta sa lungsod. Nagpatugtog siya ng musika at nag-enjoy sa biyahe, ngunit matapos ang mahabang pagmamaneho, biglang tumigil ang kotse sa gitna ng kalsada. Bumaba siya, sinilip ang makina, at sinubukang paandarin ulit, ngunit walang nangyari. Napagtanto niya na na-stop na siya at wala ring signal ang kanyang telepono. Umupo siya sa loob ng kotse ng ilang minuto at umaasang may dumating para tumulong. Pagbukas niya ng isang energy drink, biglang sumabog ang lata at nabasa ang kanyang damit. Pumunta siya sa likod ng kotse para magpalit ng suot. Biglang may lumitaw na isang lalaki, dahilan para siya'y magulat, pero magalang itong nagpakilala bilang Christian. Dahil sa mahinahon nitong boses, bahagyang nakampante si Mallory, iniisip na buti na lang may dumating na para tumulong. Sinubukan ni Christian na ayusin ang kotse. Habang abala si Christian, nagsimulang makaramdam ng kaba si Mallory, dahil hindi niya ito kilala, naging alanganin siya. Ngunit makalipas ang ilang minuto, naayos din ni Christian ang kotse. Humanga si Mallory sa pagtulong nito at inalok siya ng pera bilang pasasalamat, ngunit tumanggi si Christian at sinabing mag-ingat na lang siya sa pagmamaneho. Habang paalis na si Mallory, naisip niya na ang dami ng naitulong ni Christian, ngunit naglalakad lang ito, kaya bilang simpleng kabutihan, nagpasya siyang isabay na lang siya. Nagpatuloy silang magbiyahe ng magkasama at nagkwentuhan. Kahit estranghero si Christian, maganda ang pananalita niya at nagpapakita na isa siyang mabuting tao. Dahil dito, unti-unting nagbuka si Mallory at ibinahagi na ikakasal siya sa loob ng ilang araw at patungo siya sa lungsod para sa mga preparasyon. Habang nasa biyahe, nagsimulang mag-flirt si Christian kay Mallory. Binaliwala lang ito ni Mallory, ngunit kalaunan ay naging kakaiba ang kilos nito. Sinabi niyang tadhana raw ang nagdala sa kanila at marahil ay nakatakda itong mangyari. Maya-maya, nagsimula na itong magbitaw ng mga bastos na biro, at napagtanto ni Mallory na hindi pala ito kasing buti ng inaakala niya. Nagsimula siyang makaramdam ng takot at huminto sa pagmamaneho, sinabihan siyang tama na at bumaba na siya. Ngunit masama na ang balak ni Christian. Hinugot niya ang isang kutsilyo at tinakot si Mallory. Sinabi niya na kung hindi siya susunod sa gusto niya, magiging napakaseryoso ng mga magiging kahihinatnan. Inutusan niya itong magmaneho ng tahimik at huwag sumigaw. Sa takot, nagsimulang magmaneho si Mallory. Tinanong niya kung bakit niya ginagawa ito. Sumagot siya na dapat ay umalis na siya kaagad pagkatapos niyang ayusin ang kotse. Bakit pa raw siya pinasakay? Sinabi niyang nagsimula na siyang magustuhan ito ng sobra at iginiit na sumama ito sa kanya sa isang bahay malapit doon kung saan sila magpapalipas ng gabi. Takot na takot si Mallory. Napansin niyang hindi nakasuot ng seatbelt si Christian at may matlim na liko na paparating. Bigla niyang binilisan ang takbo at sinadyang irekta ang sasakyan sa labas ng kalsada, papunta sa isang kanal sa liko. Mallory na nakabitin ng pabaligtad sa loob ng kotse. Isa sa mga binti niya ay naiipit ng mahigpit sa upuan at hindi siya makagalaw. Samantalang si Christian naman ay nahulog palabas ng sasakyan at nawalan ng malay dahil hindi siya nakasuot ng seatbelt. Pero mas malala ang kalagayan ni Mallory. Pilit niyang hinila ang kanyang binti, ngunit matindi ang pagkakaipit nito sa upuan, kaya imposibleng makaalpas. Napansin niya ang kutsilyo ni Christian na nakahandusay malapit sa kanya. Bago pa ito magkamalay, nagpumigla si Mallory at nagawa niyang makuha ang kutsilyo. Pagkamulat ni Christian, mabilis na itinago ni Mallory ang kutsilyo. Nakita ni Christian na naiipit ang binti ni Mallory at hindi siya makakalabas ng walang tulong. Umiti ito at nagsabi, kung kaya mong makalabas, gawin mo mag-isa. Hindi kita tutulungan. Pagkatapos ay iniwan niya itong nakabitin ng pabaliktad sa loob ng kotse at naglakad palayo. Nagmakaawa si Mallory, ngunit hindi siya pinakinggan.
Wala siyang paraan para makatakas. Sumigaw siya para humingi ng tulong, pero dahil nahulog ang kotse ng malayo sa kalsada, walang nakarinig. Gabi na noon, ngunit walang dumating para tumulong. Naiipit pa rin ang kanyang binti, at habang lumalim ang gabi, lalong lumalamig, na lalo pang nagpapalala sa kanyang kalagayan. Tumingin-tingin siya sa paligid at nakakita ng piraso ng tela sa loob ng kotse na kanyang binalot sa sarili. Binuksan din niya ang heater ng kotse para magpainit. Ngunit hindi lang lamig ang kanyang problema. Naipit siya sa isang lugar na puno ng kagubatan. Bigla niyang napansin na may mga mababangis na hayop na naglilibot malapit sa kanya, kaya mabilis niyang pinatay ang ilaw ng kotse para hindi sila maakit. Buti na lang, umubra ito, at sa kung anong paraan, nakaligtas siya sa magdamag.